Hi, good morning, ka-coffee. Nako, itong si Harry Roque ayaw talaga tumigil. Naglabas na naman po ito ng statement at ipinagtatanggol na naman itong naging deal nila sa China. At ang argumento na ngayon, hindi daw po yan secret. Itinapubliko din daw po nila itong agreement na ito with China. Oy, sinong balento ngayon? Ikumpara natin kasi may mga previous interviews siya, sinabi niya na walang secret deals sa China. Pero kayo ba mismo, may narinig ba kayo na nagkaroon ng agreement, ng gentleman's agreement itong si Digong at itong si Chinese President Xi Jinping? May narinig ba kayo? Kasi ako, wala akong narinig, ka-coffee. Contrary yan sa sinasabi na naman ngayon ni Harry Roque. Talaga naman maipagtanggulan talaga itong China no? Ang loyalty kasi nito nasa China Ito, nag-post ito ka-coffee 7 hours ago. Ngayon po alas 10 na. Kaninang hapon lang ito ka-coffee. Ngayon Biyernes ka-coffee. Mismo ngayong Biyernes Santo, nag-post siya ka-coffee siya. Sige, basahin natin yan. Maipagtanggol na talaga ang China Kung ano, kahit ano gagawin dito ni Digong ni Harry Roque. Baka kasi kunin ng China bilang international law expert ni China, aka consultant ng China. Anyway, anong pinupunto niya dito? Actually, hindi ito biro Parang sunod-sunod ang pagsisinungaling ang labas dito Hindi po secret ang gentleman's agreement. Oy, may nabalitaan ka ba? Sabi nga doon sa comment section kailan nyo pinablicize yan? Kailan nyo ipinaalam sa publiko na nagkaroon ng secret deal o nagkaroon itong gentleman's agreement si Digong at si Xi Jinping? May nabalitaan ba kayo? Hindi daw po secret yan, sabi ni Harry Roque. Paano? Kinanta niya si Digong, kinakailangan niyang linisin yung kalat niya, kundi malalagot siya sa boss niya. So anyway, yan, linis. Ang problema, nagmumukha siyang sinungaling dito. Hindi po secret ang gentleman's agreement, sabi ni Roque. Hindi po sekreto ang gentleman's agreement to retain the status quo. Baka hindi nga naman sekreto sa kanila, sa circle nila, no? Baka apat sila, di ba silang nakakaalam. Isinapubliko po iyon. Oh, okay. Isinapubliko po iyon. Ibig sabihin, ipinaalam sa publiko. Ano ba yan? Nagkaroon ba yan ng press conference at sinabi, ito, ang China at ang Pilipinas may ganitong agreement. Isang barko lang ang pwedeng magdala ng pagkain, tanging pagkain lang, dyan sa Ayungin Shoal, dyan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. At kapalit niyan, hindi ka magdadala ng mga construction materials dyan sa BRP Sierra Madre. Yan kasi yung agreement with China na sinasabi nilang verbal agreement na yan. Nalalaman nyo ba yan? Narinig nyo ba yan? O lahat tayo pare-parehas na hindi lang natin nabalitaan yan? Ito naka-monitor tayo sa balita sa mahabang panahon nagmo-monitor tayo ng balita, hindi natin narinig yan. Yan, magpakita kayo ng resibo na totoo kasi napubliko ninyo yung gentleman's agreement. Pero ako wala akong natatandaan. Ewan ko sa inyo, ka-coffee, kung may natatandaan kayo na isinapubliko nila yan. Baka nagkaroon sila ng press release, nagkaroon sila ng press conference na sabihin na nagkaroon ng verbal agreement ang China at ang Pilipinas. Baka hindi lang natin alam. Pero confident na naman dito si Harry Roque na isinapubliko daw po nila yung agreement na yan. O kasinungalingan lang ito? Mas naniniwala ako doon sa pangalawang opsyon na ito ay kasinungalingan na naman. Isinapubliko po iyon at dahilan kung bakit naiwasan ang girian sa mga Chino. O yun, magpasalamat pa pala tayo dito ka-coffee, no? Because of that agreement, walang tension. Ang problema, paano yung teritoryo namin? Di ba? Pwede ba yun? Hinayaan na lang makuha ng China ang teritoryo at sila ang nakikinabang dyan. At ang mga mangingisdang Pilipino hindi makapangisda dyan. Ang magpapatrol na Pilipino haharangin, di ba? Iwa-water cannon, ganoon na lang ba yun? Kaya nanahimik na lang, di ba? Hindi kinontes sa mahabang panahon. Paano? Pinangakuan ng mga pledges mga investment pledges. Ang problema, hindi naman nagkatotoo ang karamihan sa mga pledges na yan ay binigay ng China supposedly sa admin ni Digong. Talaga. Ang tanong, mas mabuti ba sa bansa ang nangyayari ngayon o nung tahimik at mabuti ang relasyon natin sa China? Tinatanong tayo, challenge tayo dito ni Harry Roque. Mas mabuti daw ba yung sitwasyon natin ngayon o mas mabuti yung noong panahon na tahimik at mabuti ang relasyon natin sa China? Kasi galit sila sa US that time Kailangan pro-China yung statement nila. So mas gusto nila yan. So ngayon, tinatanong nila sa atin, gusto nyo noon tahimik pero mabawala yung teritoryo natin. Ngayon, medyo nagkakaroon ng tensyon, pero ipinaglalaban natin yung teritoryo natin. Pumili daw tayo dyan. In short, pumapanig sila doon sa ideya na ibigay na natin yan para walang gulo. Diba? Ganyan yung konsepto nila dyan.
Hindi mo masisisi si PBBM dyan dahil nanumpa siya sa konstitusyon. Diba? Na protektahan ang teritoryo ng bansa. Kaya ka nga presidente, mahirap itong desisyon ito. Pero responsibilidad yan. Hindi yan i-favor na kailangan mong gawin. It is the responsibility of the president to protect the sovereign rights at ang teritoryo ng Pilipinas. So ano nangyari panahon ni Digong? Para tahimik lang, hinayaan na lang. Diba? Mas marami bang nadagdag na pagkain sa hapag? Tignan mo argument na ito. Mas marami bang pagkain na nadagdag sa hapag-kainan ang kasalukuyang gilan? O nung dati na matalik ang samahan natin sa ating karatig bansa? Gusto ata nila hanggang ngayon maging best friend pa rin natin itong China. Pero sige, okay lang yan. Yung mga area natin dyan sa West Philippine Sea. Kung may mga langis dyan, o sige sa China na yan para walang gulo. So ganyan na lang. Paano kung ulit-ulitin ng China yan? At halimbawa hindi lang China ang gumawa niyan. Ibang international community, gawin sa Pilipinas yan. Dahil ayaw natin ng gulo, sige hayaan nyo na lang yan. Kunin na lang yan ng Russia, kunin na lang yan ng Vietnam, kunin na lang ng India, lahat ng ari-arian ng Pilipinas, kunin na lang para walang gulo. Kasi ganyan yung principle na gusto isulong ng kampo dito ni Harry Roque o ni Digong. Mamaya, balikan pa natin ito kung meron nga bang deal o wala. Kasi may mga articles na sinasabi niya noon wala. Pero ngayon, isinapubliko daw talaga. Aba, anong mangyayari sa inyo, sir? Alalahanin natin na sa kasaysayan natin, nakipagdigmaan lamang tayo sa mga Espanyol, Amerikano at mga Hapon. Pero magandang partner ang Hapon, ang Japanese, di ba? Ngayon, hindi tayo inaabuso. Ang Amerikano, hindi rin naman ganoon. Ang Spanya, ganoon din naman, hindi rin. Inaagaw ba nila ang teritoryo natin? Hindi. Wala tayong away sa China na binigyan pa nga ng hero's funeral ang isang sultan ng Sulu noong 1400s na namatay sa China bilang patunay sa mabuti nating relasyon sa China. Iyon nga kasi, hinayaan nyo kasi, para walang gulo, ibigay na natin yung teritoryo natin sa Pilipinas. Ganyan yung kanilang dito line of argument Ano klase yan, di ba? Presidente ka, nanumpa ka sa konstitusyon na ipagtatanggol mo ang teritoryo ng Pilipinas. Pero dahil ayaw mo ng gulo, at dahil sa tingin mo mukhang mabait itong China, hinayaan mo na lang, di ba? Kunin nyo na ang mga teritoryo natin. Anyway, dagdag pa po dito ni Harry Roque sa statement niya. Medyo mahaba itong post niya Again, bago ito ngayong araw lang po yan. Ang katotohanan, ang relasyon sa panig ng mga bansa ay napapabuti sa pamamagitan ng mabuting usapan at hindi sa maling paniniwala. Teka, complex yung sentence. Doon muna tayo sa first line. Ang relasyon sa bansa ng mga bansa ay napapabuti sa pamamagitan ng mabuting usapan. Ang tanong, nakikipag-usap ba ang China sa atin? Hindi, di ba? May mga diplomatic protest tayo dyan. Pinapasinungalingan. Ano sasabihin ng China? Tayo ang nangaharas, etc. Dinaan natin niya sa international body. Hindi sila tumugon. Di ba? Hindi sila nag-respond. Hindi sila nakipag-usap ng maayos. So, paano mapabuti yun? Mabuting usapan yan, pero napabuti ba ang relasyon natin dyan? Hindi. Kasi nga, hindi nire-respeto ng China yung isang desisyon na magiging hindi favorable sa kanila. Arbitral ruling. Diba? Hindi favorable sa kanila yan, kaya hindi nila kinikilala. Sabi nga ng Department of National Defense, yan ang weakness ng China. Ang makipag-usap ng formal o dalhin sa international community, pag-usapan ito, yung legal disputes, diba? Sabihin niyo mga argumento dyan, yung claims ninyo, patunayan nyo yung argument ninyo. Yan, ihain ninyo yan. Ang problema, yan nga ang weakness ng China. Sabi ng Department of National Defense. Kailangan siguro nila ng mahusay na international lawyer tulad ni Harry Roque. Yan, kunin na si Harry Roque. Gawin ng lawyer ng China. Diba? Yun na lang. Itakwil na siya ng Pilipinas kapag ginawa niya. Anyway, sige. Ang punto niya na naman dito, nadadaan daw yan sa mabuting usapan na in the first place, hindi mangyayari dahil hindi open sa China di ba? At hindi sa maling paniniwala na kaya ni Uncle Sam na ipaglaban tayo. Pag sinabi niyang Uncle Sam ng Estados Unidos, no? Kasi meron tayong defense treaty sa kanila. Ang argumento kasi dito, konting background story, no? Ang argumento kasi dito ni Harry Roque, pinoprovoke lang, ginagamit lang tayo ng Amerika para i-provoke itong China, di ba? Para maging battleground lang daw po itong Pilipinas. Ang Amerika kasi nag-commit yan and nasa treaty natin yan na once in times of war, susuporta sila, di ba? Alalahanin natin na nawala sa atin ang Mischief Reef at ang Scarborough at wala naman ginawa ang mga kano. Tira mo, akala ko ba ayaw mo sa Amerika? Tapos ngayon, nagre-require ka na dapat may ginawa ang Amerikano dyan.
Di rin nila pinigilan ang pagtatayo ng mga base militar sa ating EEZ. Alam naman silang mag-initiate. Siyempre yung bansa natin ang mag-initiate dyan. Eh ito na yun, ito na nga yung ginagawa. Eh. Kung hindi pigilan, baka gagawin na naman ng China yan. Gusto mo ba ang Amerika ang mag-initiate na pigilan yan? Definitely hindi. Support lang sila. Tayo yung major player dito. Malamang sa malamang, yung gobyerno ng Pilipinas ang mag-initiate, hindi ang Amerika. At ito, ang ginagawa ngayon, ginagawa ng Pilipinas, ito dapat yung hindi nangyayari. Tayo ang nag-initiate with the support lang ng Estados Unidos. Eh paano noon? Eh paano kikilos ang Amerika? Eh mismo yung gobyerno ng Pilipinas, eh ayaw, di ba? Bakit ba natin inaasahan silang mga dayuhan ang magpapakamatay para sa atin? Tingnan mo yung prinsipyo nito. Ano? Kaya sige, hayaan na lang natin. Ipagdasal po natin ang ating bayan ngayong mukhang nahaharap tayo sa peligro. Dahil kanino? Dahil sa mga taksil ng previous administration o sa kataksilan ng mga dating opisyal. Ano yung basura nyo, di ba? Sino naglilinis ngayon? Si PBBM. Sino nagsasuffer ngayon? Itong administrasyon na to. Blessed Good Friday to all. Ayan, may ganyan pa siyang statement. Parang di ka panipaniwala. Hey, anyway, sige. Balikan natin ito. Balikan ko doon sa page 1 ng statement niya. Wala ha? Sige. Wala palang ganyan ha? Wala palang agreement ha? Nang una, sabi niya wala. Tapos ito, balikan natin yung statement niya. Hindi po secret ang gentleman's agreement. Isinapubliko po iyon at dahilan kung bakit naiwasan ang girian sa mga Chino. Isinapubliko daw po ka-coffee. Ibig sabihin, hindi nila itinago itong agreement na yan, kung ano man po yung agreement na yan. Pero balikan natin ka-coffee. Tinanong dito ang dating kalihim no, ng Department of Foreign Affairs. Sabi niya, walang agreement na ganyan. Si Harry Roque din, tinanong din siya dyan. Wala din daw po, sabi niya. Ito, nasa balita ng GMA News Online. No Duterte Sea deal allowing Chinese to fish within the West Philippine Sea, says Roque. Bagamat iba yung tinutukoy niya dito, do pwede niya naman i-clarify. Diba? Sabihin niya, walang ganyang agreement na inaalaw ng mga isda mga Chino sa exclusive economic zone. Kasi yan yung issue. Eh kung ikaw, kung matino kang spokesperson, diba? Sabihin mo, walang ganyang agreement, pero meron ganitong gentleman's agreement. Diba? Ang problema, tika mo yung bibig nila. Diyan sa gentleman's agreement na yan. O, tapos ngayon, isinapubliko daw. Asan ang proof? Lumabas ba yan sa balita? Lumabas ba yan sa official gazette? Sa DFA, sa Office of the President, sa PCOO that time? Na mayroong gentleman's agreement? Di ba wala? Tapos ngayon, sasabihin nila isinapubliko. Ito nga, ito na tanggol eh. Walang ganyang agreement. No Duterte Sea deal allowing Chinese to fish within the West Philippine Sea. Bagamat ibang usapin yan, dahil lang tinutukoy dito sa gentleman's agreement, itong usapin sa Ayungin Shoal o dyan sa BRP Sierra Madre, ganoon pa rin, issue pa rin ito sa West Philippine Sea. Kung hindi man tungkol sa pangingisda, you should have clarified, di ba? Walang ganyang agreement, pero meron ganitong gentleman's agreement pagdating sa Ayungin Shoal. Kasi ang tinutukoy dito, West Philippine Sea, malawak eh. Tira mo kasi nung alingan, no? Presidential spokesperson Harry Roque on Friday denied, teka, ibalikan mo natin yung petsa. Ito po ay April 23, 2021. Pero matagal na ito, 2016 pa lang daw, nagkaroon na ng gentleman's agreement. Roque on Friday denied that President Rodrigo Duterte had a verbal agreement with Chinese President Xi Jinping, allowing the Chinese to fish within the Philippines exclusive economic zone. Again, pwede mo ang ipaliwanag, walang ganyang agreement, at dapat sinabi mo naman na mayroong gentleman's agreement. Kung totoong open kayo, kung naging transparent kayo sa Pilipinas. Roque was responding to the criticism made by retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio that such verbal agreement, kasi verbal agreement din ang sinasabi nila dito sa gentleman's agreement between the two leaders emboldened China to shrug off the Philippines' diplomatic protest over Beijing's repeated aggression and incursion dyan po sa West Philippine Sea. Kung inyong babalikan, ang puna sa panahon ni Digong, naging malambot ito naging soft ito sa China. Kasi nga, sabi nga ni Darian, no, na-trap pinangakuha ng 83 billion pesos na investment pledges pero ilan na nga na-realize doon? Wala pa nga sigurong 1/4 ang na-realize doon Pinangakuha ng maraming proyekto. Patapos sa kanyang termino, hindi pa rin nangyayari itong mga pangako na ito ng China. Lumambot. At hindi nga napag-usapan itong issue sa West Philippine Sea.
paano masisettle yan eh, di ba? This way please nila yan eh. Itabi muna natin itong issue na yan. The strong diplomatic protest filed by Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. as well as the strong warnings issued by Defense Secretary Delfin Lorenzana are not being taken seriously by the Chinese because they know they have a fishing agreement with President Duterte. O biruin mo, di ba? Naging katawa-tawa dito ang Defense Secretary si Lorenzana at si DFA Teodoro Locsin. Nagpa-file ng protest, pero formality lang yun. Di ba? Magpa-file ka ng protest dahil sa pang-abuso sa mga mangingisda na nadyadyaan. Pero dinedmay lang ng China. Di ba? Tinatawanan na lang nila. O, tinan mo itong mga tao ni Digong, nag-file na naman ng protest. Pero tapon lang yan, deadman lang yan. Eh kasi nga, ang pinanghahawakan nila, mayroong deal si Duterte at si Digong. Si Xi Jinping. Diba? Nagmukhang itong mga opisyalis niya, itong miyembro ng gabinete niya, baka hindi rin alam. Diba? Hindi rin alam ng DFA at hindi rin alam ng DND na may ganyang agreement. Sabi ni Roque, i-quote natin siya dito. There is no truth to the speculation of a purported verbal fishing agreement between President Duterte and Xi Jinping, nor the Chinese vessels are encouraged to stay in the West Philippine Sea, despite the diplomatic protest and strongly worded statement of Philippine government officials. Joke lang pala yun. Kunya-kunyari lang yan na may protest, ka-coffee. Naloko na. Anong nangyari sa atin dito? Feeling ko, bulag din ang DFA sa panahon na yan. Hindi rin sila kasama sa equation. Hindi sila sinasama. Diba? Ito, GMA din ito. July 31, 2018 naman. Duterte government has no secret deal with China, Cayetano insists. Dali. Malawak na itong deal, ka-coffee. 2018 yan. Pero itong verbal agreement daw, itong gentleman's agreement, 2016 pa lang daw, di ba? Pero noong 2018, 2 years after, sabi ni Cayetano, walang agreement, walang secret deal ang China at ang Pilipinas. So baka ha, hindi sinama sa loop, hindi sinama sa group chat si Cayetano. Kaya hindi niya rin alam. Kaya todo tanggol din siya. Pero ngayon, ang narrative ngayon, isinapubliko yung agreement na yan. Anong ginawa nyo? The Duterte administration has no secret deal with China, sabi ni DFA Secretary Alan Peter Cayetano. Tahimik din ngayon ito, hindi nagsasalita eh. He insisted in reaction to comments from former President Benigno Aquino III and Vice President Leni Robredo. Aquino had expressed hope that the Duterte administration would be more transparent in its dealings with China, which Robredo has echoed. Yun naman pala eh, may punto pala sila that time eh. Ngayon lang naglalabasan itong baho na ito eh. Walang ganoon. In fact, if you take a look at yung mga mechanism, yung ibang solid anti-China na pro-Aquino approach are still in government, are still in the loop. Ayun. Hindi nga alam ni Cayetano. Kasi si Roque ngayon alam niya. Wala ganyang deal. Hindi talaga kasama dito si Cayetano sa GC nila. Naloko na. Diba? Ano pang hahabulin natin ngayon? Hayaan na lang para tahimik daw tulad ng sinasabi ni Harry Roque kasi hindi naman daw yung nagdadala ng pagkain sa hapag. Grabe ah. Grabe. Ang tindi at dapat imbestigahan ito. Matapos lang itong Holy Week, mag-resume ang sesyon sa Senado, sa Kongreso, ka-coffee. Baka may pangalan ito, may pa ata mag-resume yan. Imbestigahan ito, dapat imbestigahan talaga ito. Yan ayaw rin nilang tumigil. Tinan mo, meron palang ganyan eh. Yan, mabilis lang hanapan ng ebidensya yan. Nasaan yung patunay na ipinablicize ninyo yan, na inilabas ninyo yung gentleman's agreement na yan. Kasi wala nakakaalam. Kayo lang. Even the DFA Secretary, I assume, hindi niya rin alam. Kaya ganyan siya, todo tanggol siya sa balita na yan na walang secret deals. Ano sa tingin ninyo? Totoong balentong. Balentong na balentong talaga dito. Si Harry Roque. Paano niya lilinisin itong kalat na to? Anyway, sige. Anong say ninyo dyan? Ang sakit sa ulo, no? Grabe, ginawa nila sa Pilipinas. Tapos ngayon, ini-insist. Mali itong ginagawa ng administrasyon. Masama ngayon si PBBM kasi nagkukos daw ng tension, ang po-provoke daw. Ginagawa nila yung trabaho niya na ipaglaban ng teritoryo ng Pilipinas. Anong sa inyo dyan, ka-copy? Sige, comment dyan sa ating comment section. Babasa rin po rin iba natin mga ka-copy.
Samantala yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, ayan, invite ko na rin kayo ka-coffee ha. Pa-follow na lang po ng ating Facebook page. Like and follow lang po sa Facebook page. Kung nasa YouTube po kayo, attendance check muna tayo. Pa-like lang po ng video na yan para makapag-attendance na kayo. At pag may komento kayo, ilagay nyo dyan sa comment section. I-comment nyo lang yan. At kung di pa kayo nakasubscribe, i-click nyo lang po yung subscribe. Yan, ka-coffee. Nandiyan dyan po sa baba, subscribe. Anyway, sige ako, magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayo ha. Kita-kits ulit tayo bukas, Sabado ng pagkabuhay. No? Happy viewing po sa inyo. Papaalam.